Sa unang bahagi ng ating video ay ating tinalakay ang pamamaraan at patakarang kolonyal na pinatupad ng Espanyol at Amerikano sa Pilipinas. At para sundan ang ating talakayan ay atin naman tutukuyin ang pamamaraan at patakarang kolonyal na pinatupad sa Indonesia ng mga Olandes, maging ang pamamaraan at patakarang kolonyal na pinatupad sa Malaysia ng mga Ingles. Ang sistema ng pamamahala ng mga Dutch sa Indonesia ay direkta at dalawahan. Ibig sabihin, ang namumunong Dutch ay may katumbas na lokal na pinuno ng mga aristokrata o dati ring mga pinunong Indonesian na nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga Javanese na magsasaka at opisyal na Dutch. Naganap ang digmaang jihad sa lupain ng tanggihan ni Prince Diponegro, tagapangalaga ng trono ng Yogyakarta sa Java, ang pagpapagawa ng lansangan ng mga Dutch sa lupain ng kanyang kapatid. Sa insidenteng ito, may 200,000 mahigit na katao ang namatay na ang karamihan ay Javanese. Higit pang naging makapangyarihan ng mga Dutch nang madakip si Prince Diponegro. Bunsod ng magastos na pakikipaglaban, naging mahirap para sa mga Dutch na ipagpatuloy ang pakikipagkalakalan dahil sa kakulangan ng pondo. Dito nagsimula ang pagpasyahan ni Gobernador General Van den Bosch ang cultivation system. Ang bawat Javanese ay kailangang makapagtanim sa ikalamang bahaging sukat ng kanilang sakahan ng mga produktong kailangan ng mga Dutch sa loob ng 66 na araw. Ito ay nangangahulugan ng pagsisimula ng monopolyo ng pagtatanim ng cash crops o export crops katulad ng kape, tabako, indigo at paminta sa Java. Ngunit sa pag-unlad ng pangangailangan ng cash crop na inululuwas sa Europa, mahigit pa sa kilamang bahagi ng sakahan sa pinitang pinatatamnan ng mga Dutch at mahigit din sa napag-usapang 66 na araw ang sapilitang paggawang ipinatutupad sa mga magsasaka. Bukod pa sa mga ito, ang lahat ng kawalan o nalugi sa pagsasaka ay ipinapataw rin bilang responsibilidad sa mga Indonesia. Tulad ng mga Pilipino, matapang din hinarap ng mga katutubong Indones ang pananakop ng mga Dutch. Isa sa mga kinalalang rebelyon ay ang Rebelyong Javanese na kung saan kinilala rin digmaang Java. Ang pinakamalaking labanang naganap sa pagitan ng mga Dutch at lokal na katutubong Indones. Ito ay pinabunuan ni Diponegro, isang leader na Javanese. Ang digmaang ito ay ibinunsod ng hinaing na panlipunan, pang-ekonomiya, pang-politikal na tumagal ng 5 taon bago nasawatan ng mga Dutch. Dahil sa maraming tagasunod sa rehiyon ng Yogyakarta, Java, malubhang napahina ng militar ni Diponegro na gumamit ng estratehiyang gerilya ang mga Dutch. Ngunit noong mga huling taon ng labanang nabanggit, matagumpay ring nasakop ng mga Dutch ang Java. Maliban sa pisikal na pakikipaglaban, ipinakita rin ng mga Indones ang kanilang paglaban sa mga Dutch sa pamamagitan ng pagtanggi sa maraming kulturang Dutch at pinangalagaan ang maraming elemento ng kanilang kultura na humubog sa pagkakakilanlang Indones. Sa pagnanasa ng mga British sa yamang minahan ng tin sa perak na matatagpuan sa kanlurang baybayin ng Malaysia, kinukumbinsi ng mga British ang mga namumuno sa estado ng Perak na sumang-ayon na pangasiwaan ng mga British ang minahan. Dito nagsimula ang pakikialam ng mga British sa mga estado ng Malay. Formal na naging kolonya ng Britain ang Malaysia noong 1874 matapos makipagkasundo sa Sultan Abdullah Perak sa mga ito upang matulungan siyang labanan ang kanyang mga katunggali. Ginamit ng mga British ang pagkakataong nagkakagulo ang mga estadong Malay na binubuo ng iba't ibang pangkat etnikong naninirahan sa bansa. Nang maging makapangyarihan ng mga British sa Malay Peninsula, lalo nilang hinihikayat ang tunggalian sa pagitan ng mga pangkat etniko at sultan sa bansa. Divide and rule policy ang tawag sa estratehiyang ito ng mga British. Nagpatupad ng isang sistema ang British na kung tawagin ay residence system na kung saan ay nagtatalaga ng lokal na pinuno ang British, ngunit ang British residents ang magiging legal na tagapayan ng mga lokal na pinuno. Ang mga sultan ay tinatawag nilang mga pinuno sa kabila ng katotohanang wala silang kapangyarihang mamuno. Sa ganitong pamamaraan ay dito wira ng pamamahala ng mga British sa Malay. Hindi agad naganap ang pag-aalsa ng mga Malay sa pamamaraan ng mga British.
Ito ay bunsod ng pakikipagkasunduan ng mga British sa mga sultang Malayan na sa halip na pag-isahin ng mga British ay lalong pinagtutunggali upang unti-unting mahawakan ang pamamahala ng hindi nadarama ng mga sultan na abala sa kani-kanilang pakikipagtunggalian sa isa't isa. Ang pagtugon laban sa pamamaraan ng pamamahala ng mga British sa Malaysia ay nagsimula lamang noong 1948. Ito ay naganap sa paglitaw ng Malayan Emergency. Ang Malayan Emergency na kilala na rin bilang Anti-British National Liberation War ay digmaang gerilya sa pagitan ng mga komunistang pangkat ng Malayan National Liberation Army na pro-independent at puwersa militar na Federation of Malaya, Imperium British at Commonwealth. Ito ay nilunsad ni Sinn Féin noong Hulyo 1948 na may layong makapagtatag ng Estadong Komunista ng Malaya. Ngayon ay natukoy na natin ang mga pamamaraan at patakarang pinatupad sa pangkukuluhan Timog Silangang Asya, maging ang mga naging pagtugon ng mga sinakop na bansa. Sa susunod nating aralin ay atin namang pag-uusapan ang mga pamamaraan at patakarang pinatupad sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya at ang mga naging pagtugon ng mga sinakop na bansa.